Hello mga kamami, Sabado na naman. Gigising naman ulit tayo ng maaga mga kamami para magluto na naman ng suman. Yung mami mo parang gusto pang matulog ulit. Inaantok pa siya mga kamami. Pero yung husband ko ready na para pumunta sa lutuan na namin ng suman mga kamami. So, binidyohan ko na lang siya para naman maaliw ako at mawala yung antok ko mga kamami. Going na kami dyan sa Budburanan mga kamami. At ito na, narating na nga kami. Karating namin dito mga kamami. Luto na yung suman, yung binalot namin kagabi. So, ako na lang yung nag-alok na punas ng suman mga kamami. Kasi yung suman mga kamami, kailangan talaga itong punasan dahil basa siya galing sa kaldero mga kamami. While si mama ay nagluluto na rin ulit ng suman mga kamami kasi kulang yung naluto namin. Tapos ang daming order. It's a blessed. Pag umaga mga kamami, yung mama ko yung katulong ko sa pagluluto ng suman. At sa gabi naman yung husband ko. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, lagi akong nagmamadali mga kamaming umuwi kasi kailangan kong alagaan yung tatlong kong estudyante para mag-ready sa papuntang paaralan nila mga kamami. At pag uwi sa bahay, nagmamadali din ako maglaba at maglinis konti ng bahay mga kamay. O diba ang busy ng mami nyo? Kung papiliin ako mga kamay, mas mabuti pang magtrabaho kaysa nasa bahay ka, nasa iyo lahat. Problema sa pera, kung paano babadgetin. Tapos, hanapan ka pa ng partner mo kung nasan yung sweldo niya. Hoy, mano! Stress na nga tayo sa pagbabudget, hanapan pa tayo ng sweldo. Oh my God! Ang mahal na ng bigas. Tapos yung school supply pa ng mga bata. May, pati na yung mga notebook. Grabe, ang mahal na. Ay, ano na lang mabibili natin sa halagang 1,000 mga kamami. Tapos, may utang pang babayaran. At allowance na mga bata, Lunes hanggang Biyernes. O diba mga kamami? Oh, grabe talaga. Sana all na lang talaga itong mga may kaya sa buhay. Kayang bilhin lahat ng gusto, lahat ng need. But still blessed pa rin mga kamami. Kasi kahit anong mga problemang dumating sa amin ay nalulutas din naman. Kahit mahirap lang kami, pero malapit kami kay God. Hindi man kami araw-araw pumupunta sa simbahan para magsimba, pero yung pananampalataya namin ay palaging nasa puso at isip namin mga kamami. Hindi man ako perfecto, pero may takot ako sa Diyos at alam ko at alam ng Panginoon na sa bawat pagsubok na dumating sa buhay natin ay nandyan siya para gabayan tayo mga kamami. Walang problema na hindi kayang lutasin basta magtiwala lang tayo. Ang dami ng problemang naranasan natin, pero susuko pa ba tayo? Diba? Hindi. Hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya bumangon ka at ligpitin mo yung higaan mo. Yung seryoso yung usapan pero napunta lang sa joke. Oh, heto na mga kamami, napunasan ko na yung mga suman at ito na siya at nilagyan ko na ng oil para gumanda naman siya. O diba? Ang ganda na ng suman. Huy, hindi pa pala tapos mga kamami. Meron pa pala natira sa kaldero at meron pa sa malaking kalaha para naman balutin ulit mga kamami. Yung akala mo tapos na pero bigla na naman siyang dumating para guluhin yung mundo mo, diba?
Agad ko na namang binalot yun mga kamami para matapos na. At ito na nga, inalalagay na niya sa malaking kaldero. At natapos ko na balutin yun mga kamami at agad-agad naman akong pumunta sa tindahan para bumili ng sling at suyod mga kamami. Yun no, na para saan na yung suyod. At ito na yung mga maliit na suman. Ready na ang ating suman mga kamami. Suman kayo dyan. At ibabalot na ito sa mga plastic mga kamami para ihatid ito sa suki. At nang nabalot na yun sa plastic mga kamami ay agad na akong umuwi sa bahay. Pag uwi ko mga kamami ay tulog pa yung mga bata. Kaya hinayaan ko muna silang matulog kasi alas 12 pa yung klase nila mga kamami. Kaya dahil lobat na yung phone ko mga kamami, kailangan ko nang mag-charge. Kaya dito muna mga kamami. Salamat! Amping kanunay mga kamami!